simula nung ma-meet ko siya noong October last year pa, Oo. may mga kinukuwento na siya diyan ganyan detalye, Okay. yung ganyang pagmi-meeting sa Davao na nakikinig siya sa usapin nila BBM at ni former President Duterte, kung sino-sino yung mga personalidad na nandoon sa bahay. Marami ho siyang kinukuwento sa akin eh, kaya lang sabi ko nga nung ginawa namin yung affidavit, we set aside yung issue ng ganyang usapin, yung mga personalidad na kung kani-kanino siya nagdi-deliver ng pera mga politiko, inalis Oo. na namin yon. And we should focus doon sa confidential funds kasi nga, yun yung usapin. Maraming items doon. Isa na bigyang pansin doon ng House, ng mga complainant, is yung usapin ng confidential funds. Kaya siguro napatawag. Oo. Yung ganyang lalim ng usaping seguridad, yung plano, mabigat po yan siguro po. Ang purpose niya, kaya nilabas niya yan para maimbestigahan ng NBI or ng PNP Mhm. yung seriousness nung plan, nung threat na kung titingnan mo yung mga nakaraang pagkilos, no? Yung gulo sa Menjola, yung mga rally, yung mga pagsusunog, yung sunod-sunod na rally, yung mga panawagan sa pagbaba. Pag pinagdugtong-dugtong mo, iisipin mo talaga parang isang malawakang plano na nagtutugma doon sa kinukuwento niya. So medyo malalim po yan. So, ibig sabihin no, attorney, hindi pa man nangyayari yung mga nangyaring gulo halimbawa, gaya nung binabanggit mo kanina, yung gulo sa Menjola, na ikwento na ito ni Madriaga sa inyo. Well, ang sinasabi niya sa akin noon pa is that yung mga plano na yan, imagine noon pa yung mga word na lalasunin ng presidente, nababanggit Oo. niya na sa akin yan. Oo. Pero we decided na nung ginawa namin yung unang affidavit nung November 29, yung mga pag-uusap na pag hindi ka bumaba, lalasunin kita. Noon ko pa naririnig yan eh. Aha. Yung usapan ni PRRD sa ni Bongbong Marcos na ibigay ko na sa yung pagka-presidente pero sa 2025 bababa ka na. Noon ko pa nadidinig yan pero hindi namin sinama sa affidavit yan.